Mangangampanya po ako sa inyong lahat sa mga. Ang galing ko lang po yung seal ng aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit natin sa pagpili ng ating mga leader. Sino yung binoboto natin? Ngayong parating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, tao lang kami. Naka-block, ibaba na konti. Sa gilid ng daan, sa ang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yan ang lagi nating naaalala kapag tayo ay bumoto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sabihin ko na. Ang galing na lang natin. Okay lang sa'yo. Wala siyang natuwa. Ganyan na lang. Yan! Kasi makita mo na umayak na. Salamat, Martin Romualdez! Umayak sila, Sara! Kunti lang kayo, ma'am. Makikita isay! Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, ay dati na, no? Si Pangulong Bongbong Marcos. Sinagla yun. Sinagla yun, ha? Kayo lahat, kailan ang sedition. Kaso na kayo bukas. So, ito yung araw na paalis siya papuntang Amerika.
Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap namin tatlo, kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Parites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist na sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya ko, inihan ng English. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay lang ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay lang ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yun. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya, dapat tinitingnan natin. So, kaya, oo, kumanta, oo, bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang tayo bangan. Sorry, ma'am. Alam mo ha? Sorry. Kasi naman sabi ko, hindi na ako. Alam nyo, yung bangag na yan. Hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako. Kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba bangag? Bangagan, bangag. Bangag yung bongbong! Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Ang sabi ng pakida. Butas yung bulsa! Ha? Butas yung bulsa! So, hindi talaga ako natawa na tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagdawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa pangatma. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech. Sinabi sa akin
ng partner ng uncle ko. Na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Kung hindi, yung wala naman ako sinabi na pangalan. O, talaga. Alam niyo, may malaki pang tulungan ang Maynila para sa ating lahat. Hindi nila tayo kakayanin kulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Kulong na. Huminti yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan nyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin ito, kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? Sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Gano'n na, bigas ang dito palitan? Ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan niyo yung presyo ninyo. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan na boto doon. Kaya, kulang ang hingin ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. So, hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Ang angkap, magkano ba angkap? Di ba 5,000? 2,000? Ay, altas kayo. Diba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto, ha? Sana ako. Kabilihan ang boto. Yan.
eleksyon na kayo, tumanggap ng 1,300. Wala! Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi binabibili ang boto nila! Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Tama! Dahil, malamang, ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yung binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil itulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isa-isip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, isa, check ko lang, nakikinig kayo. Ano ang isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Nakakawala talaga ng respeto yung mga pag-ano, may palitan ng pera. Yung isa ay, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Panindigan! Yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Inangako! Huwag palagi makikinig sa pangako! Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ano wala pa? Huwag makinig sa pangako! Ay, opo. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Huwag maniwala sa pangako daw! Lugi sa bayan! Ano? Daniel, ano? Oh, ano isa? Check mo lang, nakikinig ka. Alam mo, hindi ito totoo na kilay ko ha, drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad ng kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka, kasi hindi ka makikita. So yung mga walang make-up at walang kilay dyan, hindi ko kayo nakikita. Aray! Kung ano kayo nakikita. Hindi joke yan, ha? Ano kaya nangyari yan? Doon kanina, kasi ayaw ko yung kilay. Going. Nakikita mo ba kami? Ano, wala? Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, dahil yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikamusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto.
Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking Kita niyo yun si Hindi yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at nilakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Nakaw ninyo. Ano, babalik pa? Sa amin. So, mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka mga hindi ka aalis. Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nalilimutan ka na. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jerry Husseña, can't wait for her to be the next president of the country. Pahayag naman ni Kenji Montemayor, she is a beacon of hope in these dark times of extreme corruption in the government. Praying for her to be the next president. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Juan Mateo, the next President VP Sara Duterte, isang pandaraya na lang ang makakatalo sa kanya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.